Nagbabalik po ang tulong ng bayan special coverage at ilang araw po bago maganap ang bagyong Yolanda, ang People's Television o media ng bayan ay nagpadala ng mga reporters dito sa iba't ibang bahagi ng para maiulat sa atin first hand kung ano ang nangyayari sa kasagsagan ng bagyo. At isa sa mga pinadala ng PTV doon ay si George Bandola, nakakagaling lamang dito sa Zamboanga, pag-cover ng Zamboanga siege, no? At kasama natin siya ngayon, nakabalik na sa wakas. Magandang hapon sa iyo, George, and welcome back. Magandang hapon, Nikki, magandang hapon, Edwin. Kailangan mo ba ng stress debriefing after all that? Siguro mas nangangailangan yung mga nando kayo sa akin. Pero ako, okay naman kami ni Danny Mateo so far. Nung dumating kami dito, okay pa naman, maliban sa ilang damit. So ikaw, nandun ka nung kasagsagan ng bagyo and naka-report ka first hand. Ano yung naging karanasan mo habang nangyayari yung bagyo? And what were you thinking of? Actually, I took some videos dito sa aking phone. No? Yun nga lang, hindi siya playable kasi sa TV. Ang problema, yung pagkakataon na yun, talaga, nung gabi pa lang, midnight pa lang, umuungol na talaga. So, malakas na yung ungol. At yung bugso nung hangin na may kasamang ulan, nangyari na around 5 o'clock ng madaling araw. So, doon pa lang, sinabi ko kay Kuya Danny, mauna ka nang kumuha ng mga video. Then ako medyo yung cameraman mo? Yung cameraman ko. Medyo ako nagpaiwan. At all the while, pataas na pala yung ano, malakas na eh. So yung layo na natin ng ganito, Edwin, no? Habang nag-uusap tayo, hindi kita makikita. Zero visibility. Ganon kakapal ang tubig at ang hangin na dala nitong si ano. Ito wala pa, no? O, hindi, ito tapos na to. Tapos na to. Yung video na yan. Doon sa mismong isa sa mga daan, papasok doon sa Leyte Park Resort. Ayan na yung nangyari. Hindi mo na madadaanan yan. Actually, before yung shot na yan, napakaraming mga sasakyan na akala mo ipinart ng mali eh, o pabalagbag eh. Ano yan? Naliligo ka dyan? Ito, ulan. Oo. Naliligo mo? Ba't yung pinakita yan? Hindi. Actually, iniipon namin yun, no? Iniipon namin yung ulan kasi right after the typhoon, nawalan ng supply. Walang tubig, kasabay ng walang kuryente. At wala ring pagkain. Alam naming may bagyo na darating. George, a night before, pagpasok nyo sa hotel, parang normal lang ang buhay. Oo. So hindi mo akalain na gano'n ang mangyayari? Oo. Naglalakad pa kami doon sa downtown dahil naghahanap kami ng matutuluyan. Pero yun, nasa mata na kayo ng bagyo nun. Oo. At yung nilalakaran naming downtown area na yun mismo yung binaha ng 50 feet. Kasi dahil dun sa storm surge. 50 feet? 50? 50. Ganon kataas? Ganon kataas. Paano kayo nakalabas? Hindi, actually, kami, yung resort, nasa mataas na lugar yon. Okay. Just at the back of the Capitol, nandun yung Leyte Park Resort. So, medyo mataas yung lugar na yon, kaya dun kami nag-take refuge. Swerte naman, dun kami nakakuha ng kwarto. Pero yung ilang mga media na nandito sa downtown area, yun yung medyo nagpanic. Kasi inabot talaga sila eh. Akala mo kahit na nasa mataas na lugar na kami, konti na lang talaga aabutin yung aming cottage. So hindi naman pinasok ng tubig yung cottage? Hindi naman pinasok, pero konting-konti na lang. I remember, nung mismong kasagsagan ng bagyo, napakalakas na. Meron ako nakitang aso na dumadaan dun sa harap ng cottage ko. Tinatawag ko, kasi nga kawawa yung aso eh. Ayaw lumapit. Pero yung aso, nakaganon lang. Kasi nga, para hindi siya takayin. Yan, napakalakas na hangin na yan. Si Kuya Danny may video niyan. At nung lumayo yung aso sa akin, nakita pas na alon sa kanya. Ba't nakarating yung alon doon? So, ganun nakataas. Ayun, doon na nagsimula yung doon na nagsimula. Kaya, inunti-unti ko, yung backpack ko, dala ko para makapagpabigat sa katawan ko pa. Tumakbo ko papasok doon sa main building ng resort. So, nung kasagsagan ng bagyo, lumabas ba kayo? Tinignan nyo anong nangyayari? Nakita nyo ba yung mga anong nangyayari sa ibang nating mga kababayan doon? Nung kasagsagan ng bagyo, Nikki, hindi kami makalabas. As in, wala kaming makita. Zero visibility. So, around 3 o'clock na ng hapon, malakas pa rin ang hangin. May mga pag-ulan pa rin. Tsaka kami lumabas. Yung umaga daw, George, yung hampas ng hangin, doon ba nagsimula na maging mga bintana na basag? Basag lahat. Wala halo.
I tell you, Edwin, no, sa buong Tacloban City, walang struktura na buo. Lahat may sira, lahat 100% yan. Kasi inikot ko ang buong Tacloban, talagang wala kang makikita, including the electric lines. Lahat ng poste, kung hindi bagsak, bali, yan. Naramdaman mo ba, okay, kasi sinasabi sa atin ng weather expert na si Professor Edmond Rosales, na kasi yung pag tumama yung eye ng storm sa isang lugar, calm before and after the storm. Yun yung eye. So, ang matindi talaga is around the eye. Oo. So, you had that open window na pwede ka lumabas at talagang tignan mo. Did you go out at that time? And Ang problema nun, Nikki, gabi yun. So, wala rin kayo makakuha sa masyadong wala ka rin madilim. makikita at yung mga tao expected na medyo kung nag-evacuate man sila, nakakapagpahinga sila ng kahit papano. Alam mo yung mga evacuation center, wasak din. Lalong-lalo na kaya wala kang tatakbuhan eh. Pati kayo, hindi ba parang naubos yung mga gamit nyo? Kasi habang wala kayo, biktima kayo ng mga looters, no? Kasi Friday nangyari yung bagyo, Saturday, Sunday, we took videos dun sa aftermath ng bagyo. Then I decided na lipad tayo ng Cebu via C-130 para maipalam na rin sa opisina na okay tayo, makapag-feed ng video, nag-edit pa ako. And then when we came back sa Tacloban, paano kayo nakapuntang Cebu? Nakisakay kayo sa C-130? Oo, sa C-130. At yung pabalik, C-130 pa rin. Pagbalik namin dun sa hotel, wala na. Wala gamit namin. Naubos. Oo, naubos. Bago kayo dumating doon, di ba, sinasabi maghanda na yung ating mga kababayan lumikas na. Nagkaroon pa ba ng forced evacuation yung ating mga otoridad? Wala na. Actually, may mga ibang hindi talaga nakinig dun sa kagustuhan ng gobyerno. Merong dong isla, yung Alimasag Island, sa Tacloban pa rin. Iilan lang yung nag-evacuate. Alam mo yung isang babae na interview ko, ang sabi niya, hindi kami nag-evacuate kasi nga, sementado yung bahay namin. Hindi namin alam na aabutin. Kawilang siya doon sa mga nawawalan ng 5-year-old na anak. Merong mga kasi nagkukwento, yung mga survivors, na yung pagnanais nga nila na maligtas yung sarili nila, so tumatawid sila, pumupunta sila doon sa mga lugar na mas mataas. And along the way, nakikita nila yung mga katawan lumulutang. At yung nga, muntik na sila matamaan ng mga kung ano mga bagay. Did you see that? Tama yun. Na-experience mo rin yun? Hindi ko na-experience yan personally, pero right after the typhoon, Nikki, as I said, 3 o'clock ng hapon, nagsimula na kami mag-ikot. Just beneath dun sa hotel, yung baanan nung parang yun, there were 15 bodies na. Oo, 15 bodies na. Dun pa lang sa paanan ng hotel. Inanod, ayan, yung mga videos na yan, no? Inanod, pinadpad ng malakas na hangin, tinamaan, may mga malalaking sugat, troso, mga ganyan. At kasama sila dun sa napakakapal na bunton ng basura, dun sa mismong gilid ng... Nasama sila? Oo, kasama. Tulang iniluwa sila, sinuka sila ng dagat. So, nung nakita mo yon, did you see any help coming from anyone? O nagpusa ba kahit na yung mga civilian doon para tignan kung patay na nga ba itong mga to o hindi pa? Actually, Nikki, yung mga nakikita yung video ngayon, kung bakit nasa tabi yung mga taong yan, is may mga concerned citizens talaga na sila yung nagtabi. Kahit wala silang mga gamit, itinatabi nila yung mga makikita nilang mga patay sa gilid lang. Tinatakpan nila. Tinatakpan ng tent, banig, kumot, o ano mga may tatakip nila, yero. Kahit hindi kakilala yun, ha? Kahit hindi nila kakilala. Itinatabi na lang doon sa kalye. Yung mga unang mga patay na nakita namin sa paligid ng hotel, itinabi na rin yon ng ilang mga nag-i-stroll dun sa kasi tumitingin-tingin ng mga aftermath ay yung epekto. Yung mga mangingisda, mga civilian lang yung tinatabi yung mga nila. nakaligtas. What about yung mga nasugatan? May nakita ka ba na yung dinadala? Kasi pati yung ospital na ano din, di ba? Marami, Nikki. Natamaan Actually, din,
Actually, may mga ilang kami nakita dun sa mismong ospital. Ang problema, hindi sila pwedeng i-accommodate ng ospital during the first 2 days. Kasi nga, maging yung ospital, walang gamit, washed out lahat, sira. Basag yung mga salamin, maging yung mga beds nila, wala eh. George, beforehand, alam na natin na marami nang inilagay sa evacuation centers ng mga kababayan natin, inilikas. Yung relief efforts ng ating mga kinauukulan, dapat may pagkain na doon. Nakahanda na ba? May nakita ba kayo? Nung during the first 2 days, actually kasama ko mismo si Secretary Rojas, si Secretary Gazmin, kasi sila man ay nandun din sa hotel kung saan kami. So, kumbaga, victims din sila. Anyway, but they have the authority to prepare, di ba? Actually, meron ng mga naka-ready doon sa NFA warehouse ng Tacloban. Na mga food package, mga bigas mismo. Naka-ready na. Okay. So, ang magiging hindrance lang ay paano dadalhin. So, ang first order of the day is to clear the roads. Actually, kahit yung mga poste, mga malalaking puno lang, i-clear dapat para makadaan yung mga truck. Pero may mga truck na ba noon? At what day did the trucks arrive? Actually, on the second day. Okay. On the second day. Kasi nung first day, ini-establish pa lang yung communication. Totoong nag-establish doon ang AFP, no? Kasi nandun din kami. Kami lang ang PTV lang ang nandun. Nag-establish ng communication through AFP radio. Yung ginamit lang yung mga radyo para makontak ang Cebu. And then the Cebu, naririnig ko rin kung po pwede na ba makapagpalipad ng C-130 na mayroong mga sundalo na, pwede na kasi ikiniklear din naman yung airport. Kasi unang tanimaan talaga yung airport eh. So like I said, una mong i-clear yung mga daanan, including the runway na para makalapag yung mga relief. George, o yung mga taong sa tingin mo ba na miscalculate yung mga otoridad pati yung mga experts sa pagsasabi doon sa lakas ng bagyo? Actually, matagal na rin sinasabi ng Pag-asa na ganito kalakas to. 260 gustiness, 200 speed. Palaging sinasabi na ito na magiging pinakamalakas. So, yung local government nag-impose din naman ng evacuation. Marami lang talaga hindi nakita. Can you describe to us? Kasi yun nga sabi mo, they had to clear the airport. Ano ba yung sitwasyon ng airport? Ba't hindi ka agad makalipad yung mga C-130 natin doon? Punong-puno na mga debris, Nikki. No? Yung mismong airport, wasak. 2 wall lang ng airport ang buo. Pero yung span ng airport na yun talagang wasak. Hindi ka pwedeng mag-landing talaga. Hindi ka pwedeng mag-land. Kasi yung mga ilaw ng runway, wala rin. Wash out. Ayun ang airport, nakikita natin, no? Wala rin, yan yung airport. Wala ring kuryente. Di ba? At walang mga personnel para mag-guide. Walang tao. Walang tao. Helicopter, pwedeng bumaba, sana. Pwedeng bumaba ang helicopter, kaya nga... Wala lang madadala yan. Wala ring communication, kamo. Isa lang. Oo. Yung AFP radio lang through Cebu. Kaya yun ang naging dahilan para makapag-land yung mga chopper. Ayun, chopper na. Chopper ang unang dumating talaga. To assess the area. And PTV4 was there during the first aerial survey, assessment na ginawa nila Secretary Gazmin at ni Secretary Rojas. Oo, kasama PTV lang ang nandyan. Ano nababanggit ng mga opisyal nang makita yan? Ikaw mismo, nung unang makita? Sabi ko, talagang nakapanlulumo, no? Nakapanlulumo at nakapanghihinayang na yung pag-unlad nung syudad nawala sa ganun-ganun na lang, no? Base sa akin, it will take them a year or 2 para makarecover, mabawi yung mga nawala sa kanila. Talagang blotted out yung lugar na yan. Parang wasteland na siya, parang no? wasteland, parang kumbaga, parang zombie land. Nawala na yung mga bahay lahat, natangay. Sa madalit sabi, nabura sa mapa, no? Nabura. Meron pang mga 4 na barko na akala mo nag-park para magpagasolina sa isang gasolinahan. Hindi mo ba naitanong paano naman ang magiging salvaging doon sa mga barko na yun? May nakapagsabi sa akin na base na rin sa utos para hindi maraming mapahamak, pipira-pirasuhin. Pero alam mo, kasi may mga patay daw na naipit doon sa ilalim ng mga barkong yun na hindi pa nakukuha dahil nga hindi matanggal yung mga barko. Kasi merong isang barko doon na pinadpad siya doon sa mismo mga kabahayan. At natutulog yung mga tao doon. So, maaring ganun pero wala pang report ang
Task Force Yolanda andun dyan. pa rin, hindi pa rin Hindi pa natatanggal. natatanggal. So andun pa yung mga katawan ng mga tao. Maring nandun pa, Nikki, pero alam mo na, ang focus ng gobyerno kasi is yung kasabay ng relief, yung recovery of cadavers, no? So, yung mga makikita muna. And along the way, yung clearing operation, actually ngayon may mga nare-recover sila ng mga cadavers doon sa ilalim ng mga debris. Kasi habang sinasagawa yung clearing operation, nandun yung mga katawan ng mga tao sa ilalim. So, ito pa lang yung focus nila ngayon. At mas malaking area yung focus ng gobyerno Ang ngayon. karamihang casualties, probably mga tinamaan ng mga nagliliparan sapagkat doon sa video pinakita mo kanina, puti na eh. Wala ka na makikita Tama. kahit isang batong lumilipad, natatama sa mukha mo. Tama yun. Tell us, George, ang parang in all this, no, itong nangyari sa ating bansa at lahat nung nakita mo, ano sa palagay mo yung learning mo? Hindi mo talaga makakalimutan at anong dapat malaman ng mga tao? Ito yung pinag-uusapan din namin ng cameraman ko, no? Pag sinabi mong bagyo, you always prepare for the worst dapat. Hindi yung porke signal number 1, ganito lang preparation natin. Expect na. Signal number 2, ganito lang ang preparation natin. Signal number 3, ganito lang preparation natin. It is always to be signal number 6 o signal number preparation natin. Di ba? At makinig sa mga otoridad Makinig sa kung mga kailangan na otoridad, talaga siyempre. mag-evacuate, no? Kung kailangan mag-evacuate, dapat talaga. Lalo na yung mga nasa isla. Kasi prone naman tayo sa mga bagyo eh. So dapat malaman natin yun. Okay, Malaman maraming ng lahat salamat, Thank George. you, George. Okay. At mag-ingat ka. Maybe if you want to avail of the services of the stress debriefing. Nakabihis na, pero wala na stress, wala na stress. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, George Bandola.